I am your family. Sa kabila, kung lalaki ka, sabihin mo, tatay mo ko. Kung babae ka, sabihin mo, nanay mo ko. Sa likuran, sabihin mo, anak kita. Praise God. Let me just read Hebrews 10:25. Sige po, makakaupo na po tayo. Hebrews 10:24 to 25. Ang sabi po ng salita ng Diyos, let me read in Tagalog. Sikapin din nating gisingin. Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Hindi natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Napakaganda po ng verse na ito. Huwag nating kaliligtaan. Sabi mo sa katabi mo, huwag daw kaliligtaan. Huwag ipagpapaliban. Huwag ipagpapalit. Ang alin? Ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa mo dati. Joke lang. Ang sabi po dito, gaya ng ginagawa ng ilan. Pero dati nga tayo yon, di ba? So sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng ating Panginoon. Meron daw pong mga dahilan kung bakit yung mga tao ay uma-attend ng church, and hopefully, ano ba yung dahilan mo kung bakit ka? Tanong mo yung katabi mo, anong dahilan mo ba't nandito ka ngayong gabi? Binitbit ka ba ng nanay mo or binitbit ka ng kaopisina mo? So meron daw 3 major reason kung bakit yung mga tao ma-attend po sa church. Number 1, they attend the church out of tradition. Di ba, nakaugalian natin, nakasanayan po natin. Pangalawa, they attend the church out of guilt. Yung bang parang ang sabi nila pag uma-attend sila sa church, nababawasan yung kasalanan nila. Okay? So kaya sabi nila, attend tayo ng church, mababawasan yung kasalanan mo. Yung iba naman daw, they attend the church kasi habit lang nila, kumbaga, naging kaugalian na nila. But tayo, sabi mo sa katabi mo, we come to church because it is our spiritual family. Ayan, dapat dito sa church natin, yung, di ba, sino dito yung malayo sa pamilya niya? Okay? Di ba tayo po, malayo tayo sa family natin, but praise God, sabi mo sa katabi mo, may biyaya ang Diyos sa'yo. Kung yung family mo na sa Pilipinas, binigyan ka ngayon ng Diyos, ng spiritual family dito habang malayo ka sa pamilya mo. Amen? Praise God. So tayo po dito sa church, in Jesus Christ the Deliverer Church, we are a spiritual family. Kaya hindi pwedeng hindi mo babatiin yung katabi mo tuwing nakikita mo. Amen? Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos? Man has to be born twice. So, katulad ng mga nakaraan nating mga discussion, di ba? Yung isa na born ka ng yung biological family, and yung other one is you were born of your spiritual seed ng Panginoon. Amen? Kaya tayo daw po ay may dalawang pamilya. Your physical or your biological family will be with you for how many years? Sa tingin nyo, ilang taon mong makakasama yon? Yung iyong biological family. Yung iba, nawala na, di ba? Nawala na yung tatay nila, yung kanilang mga kamag-anak. But, sabi sa survey, your biological family will be with you for about 70 to 100 years. Yan yung range. But your spiritual family will be with you forever. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, may forever. Tayo yon, yung family ng Diyos. So God created the church. Bakit ba mayroong church? Amen. Bakit daw mayroong church? Kasi God created the church for us to fulfill our purpose in life. Dito po pinag-uusapan sa church yung katuparan ng purpose mo. Sabi mo sa katabi mo, marami kang pang purpose. May full potential ka pa. Yung iba, akala nila, ganyan na lang yung buhay nila. Hindi po. Dito sa church, lalabas ang dapat lumabas. Pati karga, lumalabas. Amen.
Pero masigit sa karga, ang lumalabas po ay yung iyong full potential. Sabi mo sa katabi mo, may magagawa ka pa. Mag-e-excel ka pa. Amen? And dito natin sa church mararanasan o mapag-aaralan. Ito pong church is not just a family that is of Christ, but here we are also learning. It is our point of learning. And meron ding tutulong sa'yo dito. But most of the people who come to church, akala nila tutulungan tayo para magbayad ng tuition fee ng anak nila, tutulungan tayo para mabayaran yung utang. Hindi ho yun yung aim natin. Our very aim in the church is here to help you. Number one, the church will help you to center your life in God. Nakuha po natin. Napakagandang tulong na mabibigay ito ng church kasi hindi mo ito makukuha sa TV o sa radyo or sa school. The church will help you to center your life in Christ or in God. Kapag wala ka sa sentro na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, wala tayong direction. Wala pong institution or organization or religion that can help you center your life around God. Tama po ba? It's only in the church. It's in the circle of your spiritual family. Kaya sabi mo sa katabi mo, I thank God for your life. Ano pa? Number 2, the church will help you to live your life revolving around God. Tama po, Sa labas, pagka humingi ka ng tulong sa labas, ang tulong na ibibigay nila sa'yo is to revolve your life according to their style, according to their community. Pero dito sa church, you will revolve only in one direction, in God. Amen. So, paano daw ito mangyayari? So, paano mag-i-evolve o magre-revolve yung buhay mo through the Word of God or through God? So, how does this could happen? This could happen through worship. Amen. Kaya di ba, walang ibang organization na nagbo-worship unless they are, anong tawag sa ganon? Mga pagans or idols. Through worship, it is simply building your life around God. Amen? And with God, God will not put you on earth to be self-centered, but to be God-centered. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging excited ka. Kasi God-centered na yung buhay na iikutan mo. Amen? Ano ba yung God-centered? Kasi di ba pagka self-centered ka, nakafocus ka lang sa sarili mo, nakafocus ka sa problema mo. With God, hindi ka makakafocus sa problema. Bakit? May solusyon eh. Pag nasa Diyos ka, hindi ka focus sa problema, focus ka sa solusyon ng Panginoon. Amen. So, napakarami pong mga exciting things na makukuha natin dito. Kaya lang, ay very limited yung ating time. Kaya sabi mo sa katabi mo, lagi kang mag-church. Kasi marami kang matututunan sa church. Amen? Hindi ho kasi kaya ng isang oras para pag-usapan natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya, even yung our lifetime, hindi kayang, hindi sapat yung buong buhay, araw ng buhay natin para maarok yung kabutihan ng Diyos. Amen? Napakarami. And what the church can help you? The church can build you in the right materials, can build your life in the right material, which is the Word of God. Amen. Word of God po ang pinag-uusapan natin dito. Hallelujah. Kaya paano ba natin malalaman kung tayo nga ba ay nakasentro na sa Panginoon? How do you know na nag-i-evolve na yung buhay mo sa Diyos kapag minamahal mo na ang pag-church? Lalo tigit ang church po ay hindi yung building, hindi ho yung BMI, hindi yung templo. Ang church is yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, you are the church. We are the church.
Church is a fellowship of believers kung saan pinag-uusapan or centralized or sinesentro ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So how do you know if your life is God-centered? Number one, when you are not worrying. Kapag hindi ka na nag-aalala. Hindi mo inaalala kung makakapasok ka bukas o mag-a-absent ka. Hindi mo na inaalala yon. Kung may pamasahe ka ba o wala, di mo na inaalala yon. Okay lang maglakad. Amen. Kasi meron namang darating na angels sa'yo. Pangalawa, worry is the sign or signal or symptom that God is not at the center of your life. Kapag pala nagwo-worry tayo, meaning hindi si Lord ang sentro ng buhay natin. Number 3, that's why when you go to church, it helps you to remove the worry and allow God to be the center of your life. Kaya napakahalaga po. Sabi mo sa katagbi mo, napakahalaga ng pagsama mo sa akin ngayon. Okay, number 4, when you go to church, alam niyo po ba na sometimes, kapag ka napupunta tayo sa church, may na-unload tayo dito. Amen? Dito mo binubuhos yung sama ng loob mo sa boss mo. Hindi mo naman maibuhos sa bahay mo kasi may sama din ng loob dun sa flatmate mo. Amen? So dito na lang. Kaya bawal ho dito, may samaan ng loob. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala nang sama ng loob. Pati lamang loob. Amen. So when we go to church, we unload everything to God. Bakit? Sabi po ng Matthew 11:28, kanino ka lang lalapit? Kay Jesus. Sabi ng Matthew 11:28, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Philippians 4:6, do not worry about anything, but pray about everything. Again, be a worshiper and not a warrior. So ngayon, why are we here at church and gathered as a family? So Mark 12:30-31, ang sabi po dito, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. The most important thing in your life is to love God with all of your life. Bakit? Because this is the first and greatest commandment. So the first purpose of your life is to know God and love God. At malalaman mo po yan pag pumupunta ka sa tahanan ng Panginoon, kasama syempre yung katabi mo. So what is the best way to give worship? Ang sabi po ng 1 John 4:24, worship must be in spirit and in truth. Meaning, ito daw dapat ay authentic and accurate. So kapag sinabing authentic, means genuine. It comes from your heart. And while accurate means we worship the Lord according to the Word of God. Kasi marami pong form of worship that is not according to the Word of God, but according to tradition. Amen. But here, ituturo po sa atin, paano ba yung tamang pagpuri sa ating Panginoon? So, the conclusion, the Lord is after your worship because He wants a relationship with you. At yan po ang matatagpuan mo dito sa family. Di ba kaya nga family, may relasyon. Amen? It's a spiritual family. So, Jesus did not die to start a religion, but to restore the relationship of man to God. Kaya congratulations, we welcome you in the church. We welcome you po into our services, and we welcome you in the spiritual family of Christ. God bless you po, and that's our for tonight. Shall we call on Sister Jeline for our tithes and offering?